lahat. As in, ipinangkulang na lang, pambala niya na yung buhay niya, yung katawan niya para makamit niya yung tagumpay doon sa mga labanan na ginagawa nila na siya ang nag-lead. So, very confident siya kasi nagawa niya lahat. Ginawa niya lahat. As in, wala kang maipipinta sa kanya na, ito ginawa nito, ito, hindi to pwede. But you know, the time that promotion helped, hindi po siya ang nakuha. Very devastated po siya. And then, talagang paputok siya. Kulang na lang talaga. Umabot yung paputok niya doon sa langit. Talagang sinisisi niya si Lord. Na bakit ganun, Lord? Napaka-unfair. Ginawa ko naman lahat. Sinunod ko lahat. Kulang na nga lang yung buhay ko. Ibala ko na para manalo na lang kami. Pero bakit ganun, Lord? Hindi mo binigay sa akin. Talagang galit na galit siya. Sobra yung galit niya. Pero nakarinig siya ng boses. You know, yung boses na yan ang galing pa rin sa kanya. Sa kanyang bibig. And then he cried. Umiyak siya. Umiyak siya. Ang sabi ng boses niya na siya pa rin ang nagsalita. Ako ang pipili kung anong magiging mo bukas. And then he cried real down. And then he asked forgiveness. Lord, patawarin mo ko. Oo nga pala, it is your will din dahil ikaw ang aking master. Kung ito yung design mo, ito yung will mo, at dito ako lalaya, mag-glorify ka. And you know, after that, hindi na po siya, nag-stop na po siya, at siya po ay nagbahagi na lang ng salita ng Diyos. Freely na po. Naging 24/7 na po siyang, lingkod ng ating Panginoon. Amen? Pasinisip po niyo sa dalawang storya. Ano po ang pinakaiba nila? Yung isa po doon, yung sa puno, ay believer po siya. Pero doon sa pangalawa, believer po siya. Pero parehas po silang, ano ba tawag doon? Nag-why kay Lord. Bakit? Pero tandaan po natin, God's plan to us is to pour His grace through Jesus Christ. Tama po yun. Pero according to Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the others, or he will be devoted to the one and despise the other. Amen. You cannot serve both God and money. Bakit po ba money ang nakalagay niya sa Matthew 6:24? Kasi yun po yung topic. Yun talaga yung topic doon sa Matthew 6:24. Pero sinabi po doon, malinaw po, no one can serve two masters. So, yun po ang ibig ko sabihin na hindi po tayo pwedeng hap-hap. Wala pong hap-hap na mananampalataya ng Diyos. Ibig sabihin po, kapag tayo pinili natin maging master ang ating Panginoon Diyos, ayaw na po natin sa kasalanan. At kung pinili natin effortlessly ang kasalanan, syempre, kakamuhian na natin lahat ng maririnig nating salita ng Diyos. Katulad po ng mga unbeliever. Kaya nga po, hindi po tayo magtataka, hindi rin po tayo naiinis, at hindi rin po tayo nagagalit sa mga taong wala pong alam sa salita ng Diyos. Pero check po natin din ang ating mga sarili. Tayo lahat. Is really God our Master? Sister Annie, we are no longer under the law. Tayo po ay by His grace na tayo. Tama po yun. Pero tandaan po natin ang grace, hindi po ibig sabihin yun, free na po tayo. Ang ibig sabihin po ng grace, meron lang po tayong sinusunod na bago. Ito po ay ang mga habilin commandments po ni Jesus Christ.
Tandaan po natin na lahat po tayo ay pwede nang tawaging anak ng Diyos. Pero siya pa rin po ang ating Panginoon Diyos. At tama po, through His grace. Ibig sabihin po noon na tayo po ay pwede nang mag-pray sa Kanya directly through Jesus Christ. Hindi po ibig sabihin na kaya ko na, pwede ko nang gawin lahat kasi under grace no na ako. Opo, tama po tayo, pero huwag po natin gamitin yon para takpan yung mga kamalian natin. Ibig sabihin, we are under grace law. Ibig sabihin po, alam po natin sa mga sarili natin na mga pagkakamali natin at ito hinihingi agad ng tawad sa ating Panginoon. Amen. Ang ibig sabihin po ng grace, ano po, na ang bawat isa sa atin na tumanggap sa ating Panginoon, hindi tayo nakikita, ako bilang si Annie, hindi ka nakikita bilang ikaw ay ikaw. Pero nakikita ng Diyos, kaya niya tinutugon, kaya gusto niyang may kaugnayan sa iyo. Dahil nakikita niya sa bawat isa sa atin ay ang dugo ng Diyos, ay dugo ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen? So now po, iiwan ko na lang po sa inyo itong katanungan na to. Sino po ba ang inyong master? And now that you know na kung ano po ang will ng inyong master sa bawat isa sa atin. Amen po? Ayun lamang po at glory to God. At tawagin ko na po si